Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. Of course, that's me. Ako po ang inyong makakasama mula ngayon hanggang mamaya. At of course, tayo po ay muling magsasama-sama at sama-sama mag-aaral at matututo sa loob ng maraming minuto. At tayo nga po ay binuksan na awiting Babalikan Mo Ako mula sa Papuri 23 album. At dalayan ko po na tayo ay sa gabing ito ay nasa mabuting kalagayan at binabati po natin lahat na ating mga kababayan sa man po kayong panig ng daigdig nanonood o kaya nakikinig dahil tayo rin po ay napapakinggan sa Spotify at sa iba pang mga media platforms. So thank you so much sa Panginoon for giving us ito mga pamamagitan na ito para maabot po kayo sa pamamagitan ng ating Bible study. And of course, binabati natin lahat na ating mga kaibigan who's watching right now sa ating pong Facebook page. Good morning, good evening, and good afternoon. Tama ba yun? Good morning, good afternoon, and good evening. Binabati natin lahat ng mga kababayan natin saan man po kayong panig ng daigdig naroroon sa ngayon. And of course, lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dahil tayo po isuma sa inyo every Tuesday night, I should say, at 7:30. At maraming salamat po for joining us once again. Excited po ako dahil ang ganda po na ating pag-uusapan as usual. At salamat sa Panginoon for giving us this message. And tonight, gusto ko muna po kayong imbitahan if you're watching on Facebook or sa ating pong YouTube channel. Please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And do not forget to hit that notification bell so that you won't miss an episode. At binabati po muna natin lahat ng ating mga kasama tonight. Maraming salamat sa mga suki po natin at mga bagong kaibigan. At siya nga pala, bago tayo magtuloy-tuloy, maglalambing lang po muna ako. Kung hindi naman po nakakaabala po sa inyo, ay kung kayo po naniniwala at napapagpala sa ating ministeryo, pwede po bang simulan na po natin ngayon, sabay-sabay natin i-share yung ating broadcast. Nang sa gayon ay maabot din po ang inyong mga kakilala, kaibigan, syempre pa ang inyong mga kapamilya. Nang sa gayon ay mabuksan din po sila ang kanilang isipan sa salita ng Panginoon. So please po, ngayon pa lang, simulan na natin, i-share na po natin yung ating programa ng mas malawak pa ang naaabot ng salita ng Panginoon. And of course, maraming salamat po in advance mula po sa aming mga puso dahil kayo po ay aming kaagapay at kabalikat sa gawain ng Panginoon. And binabati natin ating mga kaibigan who's watching right now. Of course, good evening sa Rayo family, Sister Sally at Brother Joel. And of course, kami po ay nakikiramay sa pamilya nila Sister Sally at ang buong Geronimo family dahil si Kuya Sito ay umuwi na sa Panginoon. At maraming salamat po dahil tayo po ay napagbigyan ng pagkakataon para celebrate ang buhay ni Kuya Sito last Sunday night. At syempre pa, maibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa mga kapatiran nating naroroon sa gawain. At maraming salamat po sa mga kapatid nating Sister Sally and Brother Joel Rayo at ang kanilang pamilya. At binabati po natin tonight, hello, si Brother Jason. Thank you for joining us. Binabati rin natin Sister Nika, kanya may bahay. Ang Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Good evening, Pastor. Yan. Talagang kita natin ang kanya pong pag-ibig sa salita ng Panginoon. Of course, salamat po for joining us tonight, Sister Corazon Balikas. Mabiyayang gabi din po sa inyo. Sister Edna Magalong, kumusta po kayo dyan? We hope to see you at makadalo po kayo sa ating church isang Sunday marahil ng August. And salamat din, kasama natin Sister Leonora Dacumos, si May Sedbiarin Acosta. Pinagpalang gabi po sa ating lahat watching from Hong Kong. Wow! Salamat po for joining us tonight. Sister Edsel is watching. Hello kay Brother Bear. Kamusta po kayo? Si Sister Gigi Cristobal Mendoza. Nakasama natin nung Sunday. Salamat Sister Gigi and we hope to see you soon once again. At pakadalaw ka na sa ating church. At marami pang iba. Si Brother Ricky Villara sa Lucito. And of course, maraming salamat sa aking sponsor tonight. Nanonood ngayon si Kuya Gio. Thank you Kuya Gio for this wonderful t-shirt. Regalo sa atin, birthday. Salamat Kuya Gio. At nakakasama natin siya every Tuesday night. Brother Jun Malyari is watching right now. Salamat po. At from Taiwan, si Brother Philip
Joshua Ballesteros Vitales, salamat for joining us tonight. And paano ba yung bati ni Kuya Gio na yan? A? Yan ba yung uso ngayon? May ano bang gesture ng A? Hindi ko kabisado. Okay. So A sa mga kaibigan. Ganyan. Gumagana. Talaga naman. Talagang updated si Kuya Gio. And binabati rin natin, yun nga, si Brother June Malyari listening from Ireland. Mapagpalang araw po sa inyo. Hindi ko alam ang time zone sa Ireland. So thank you po for joining us sa ating programa. Maruela Corpus, magandang gabi po sa inyo. And nandiyan din sila Sister Avic Dadula, Brother Siljan Tatel II, at syempre pa, ang butihing hubby ni Sister Anding, si Brother Alan. Alam ko, nanonood din si Sister Anding at kanilang pamilya. Maraming salamat. Hello, Brother Laverne, sabi ni Sister Janet Messina. Hello din po sa inyo. And sabi po niya, God bless po sa inyong programa. Of course, maraming salamat for joining us tonight kay Ate Grace Garcia Oralio. Kumusta po kayo? Long time no see. And Sister Betty Bargado, good evening po. So watching from Solano, Nueva Vizcaya. Good evening po, Pastor Laverne, everyone. Salamat po sa inyo. At once again, sa mga tune in lang, please pakishare po yung ating broadcast. Ang ganda po na pag-uusapan natin. At ang atin pong episode for tonight ay pinamagatan kong In the Last Days. So, meron tayong question na pag-uusapan at gusto ko po sumagot kayo at malaman natin kung ano ba ang inyong damdamin tungkol dito. As Christians, why do we have to study end-time prophecies? Of course, alamin natin ang sagot. Dito lang yan sa inyong programa. Babalik po tayo sa ating programa. Once again, this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat for joining me once again. At ako po ay excited dahil ang gabi pong ito ay ating bibigyan ng pagkakataon na sasagutin yung ating question. Of course, ay alam niyo po nito mga nakalipas na linggo ay may kinalaman po yung ating pag-uusapan. So once again, this is our question. As Christians, why do we have to study end-time prophecies? Now, I believe this is important for us to know the answer. Kasi po, itong mga nakalipas nga na mga panahon, almost magti 3 weeks na rin, marami po sa mga nakakausap ko ay, merong ilan, hindi naman ganun karami. Praise God, hindi naman ganun karami na sabi nila, sa mga nagsusulputan ng mga samot-saring turo at mga kaguluhan sa mundo, ay parang tinatamlayan na raw silang harapin ang kanilang buhay bilang mananampalataya. Well, sabi ko sa kanila, wag po kayong tatamlayin kasi ito po mga bagay nito ay nakasulat na sa Biblia. So ito po itatalakayin natin tonight na ano ba yung dapat nating mentalidad pag hinaharap po natin itong mga bagay na hindi kagandahan. Of course, as we all know, bilang nasa Christian community, meron tayong mga nababalitaan na mga kakaibang katuruan na nagbibigay po ng kalituhan, nagbibigay ng division sa church. So alamin natin kung paano ba natin malalaman at matutukoy sa tulong ng Banal na Espiritu kung ang katuruang ito ay galing talaga sa Diyos at ang nagtuturo ay nagmumula talaga sa Diyos. So alamin natin ang sinasabi ng Biblia at ano din po dapat yung ating mentalidad bilang mga mananampalataya kapag nakakarinig tayo ng mga bagong katuruan, nagkakos ng division sa church. At alamin din po natin na saan patungo ang ating hinaharap, bakit tila napakadilim ng mundo. At parang pag tinitingnan natin ang mga nangyayari sa bawat araw, wala ng pag-asa. So ito ba ay ano ba yung dapat nating malaman? At bilang mananampalataya, meron ba talagang rapture na magaganap pa? Kasi tila nagkakaroon din po ng pagkakabahabahagi ang maraming sambahan kung ito po ba ay magaganap sa panahon na kung saan ay bago maranasan ng dakilang pighati. Ito yung paniniwala ng pre-trib. O ito ba ay sa gitna ng pighati, mid-trib, or sa katapusan, o sa pagwawakas ng dakilang kapighatian, or the post-trib. So alamin natin, ano ba yung sagot dito ng Biblia talaga na pwede natin mapanghawakan bilang mga mananampalataya. So once again, why do we have to study Bible prophecies as a Christian? Now, tayo po dito sa ating programa, ay lagi ko pong pinapaalala sa Christian, you have to be a theologian. Ika nga, pag tayo po ay grounded, fixed,
tayo po ay rooted sa Word ng Panginoon, ano man pong dumating sa buhay natin, mga bagong katuruan, na tila po ang maraming tao nalilito. Pero pag kayo po ay grounded with the Word of Christ, hindi po kayo matitinag kasi firm po tayo. Tayo po established, tayo po ay ika nga ay malalim ang pinag-uugatan dahil malinaw sa atin ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Well, ano ba ibig sabihin ng Ebanghelyo or Gospel? Ito po ay sa wikang Grego ay Euangelion. It means simply good news or mabuting balita. Now, sabi po ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Na merong nagtanong sa akin, paano pastor? Kung ang pinipreach naman ng taong ito na sinasabi ng maraming, o nung pastor na ito na maraming nagsasabi na nalilihis na sa salita ng Panginoon, ano naman siya? Puro Jesus naman. Well, that's a good question. Ang sagot ko, ganito lang Sabi po na Biblia, once again in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I decided to know," sabi ni Apostle Pablo, "among you except Jesus Christ," hindi po natapos doon, "and Him crucified." Marami pong churches ngayon, and I'm saying this with love, na talagang sinasabi nila, nakasentro yung kanilang turo kay Jesus. Pero something is missing. Wala yung finished work. Kasi doon po sa binanggit kong talata sa inyo, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ, that's the man, and Him crucified, and the manner. So dapat po magkadikit po silang dalawa. Ang Panginoong Hesukristo at saka yung kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kung makakarinig po kayo na puro si Jesus lang, pero hindi po binabanggit yung mga benefits ng mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, kulang po yun. Hindi po buo ang Ebanghelyo. Kaya pala napakahusay po ng pagkakasulat ng Biblia. No? So it should be, the gospel, it's all about Jesus and Him crucified. Amen. So dapat po marunong tayo mag-filter. At ito po ay kapag tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu po ang siyang maggagabay sa atin sa lahat ng katotohanan at hindi po tayo magkakamali. So, ngayon po, let's move on. And so bilang mga mananampalataya, bakit po natin kailangan malaman yung mga end-time prophecies, yung mga hula na mangyayari mga pwedeng mangyari. Actually, ngayon, nangyayari na yung mga hulang ito at maaari pang mangyari sa kinabukasan. I'll be giving you ilang mga kasagutan. Una, para lubusan po nating maunawaan ang dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos na naisin niya para sa atin ay kaligtasan at hindi po kapahamakan. Now, let me give you 1 Thessalonians 5, verses 9 till 10. "For God did not appoint us to wrath." So, sino po yung us dito? Mga mananampalataya. "For God did not appoint us to wrath." So, hindi tayo nilikha ng Diyos para atin pong lasapin ang kanyang puot. Hindi lamang po ito basta galit, puot. Let's continue. "But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him." Amen. So that's the first answer. Para lubusan po natin maunawaan ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, Diyos. And number 2, para hindi po tayo maging ignorante sa mga paparating na mangyayari. Kasi marami po mga tao at mananampalataya sa ngayon, bakit sila ignorante? Because they ignored the word of Christ. So dapat talaga nasa atin din ang pagpapasya. When you come to church, at magkaroon kayo dapat ng local church talaga. And then, alamin ninyo, tanungin nyo, pastor ninyo talaga. It's right to know ano ba yung kanyang pinipreach. So wag tayong maging ignorante para, paano ka naging ignorante isang mananampalataya kapag ini-ignore natin, hindi natin pinapakinggan ng mensahe ng Ebanghelyo. At dapat talaga binibigyan natin ng panahon ang pakikinig sa salita ng Panginoon. So para hindi po tayo maging ignorante sa mga paparating na mangyayari sa ating mundo at hindi po tayo matulad sa mga taong walang pakikipag-isa kay Kristo. Sila po yung mga taong namimighati, punong-puno ng takot sa mundo at sila po itong mga taong walang pag-asa. So tayo po bilang mananampalataya ay naisin po ng Panginoon na tayo po'y maalam. Ika nga ng kasabihan ay lamang ang may alam. So 1 Thessalonians 4:13 tells us, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope." So kaya po ibinibigay sa atin ng Panginoon para pag-usapan, pag-aralan ang mga end-time prophecies is for us not to be ignorant. Ika nga, tayo po may alam. Nang sa gayon, hindi po tayo nagugulat o nagugulantan. Amen. And third reason, of course, malaking bahagi po ng Biblia ay prophecies. So, kailangan talagang pag-usapan po ito.
Amen to that. So pangkaraniwan po naman, sa kabila po na napaka-importante po ng mga Bible prophecy na pinag-uusapan talaga at inilalahad ng pastor sa kanyang church, pangkaraniwan ang nakakalungkot base po sa aking observation, marami na po sa mga Christian churches today ay ayaw na pag-usapan ng rapture. Now, I'll be giving you 3 answers. Ito yung aking research po at pagtanungan sa ilan sa mga kaibigan kong mga pastor. Number 1, ito daw po, pag pinag-usapan ng rapture ay maghahatid ng takot at magbibigay daw po ito ng lungkot at kabalisahan sa isip at puso ng kanilang mga miyembro. Kaya minabuti nila na huwag na lang pag-usapan. Nakakalungkot po. Ikalawa, magdudulot daw po ito ng division o pagkakahati sa kanilang mga members. Kaya huwag na lang pag-usapan. And third reason, meron pa mga nagtuturo sa ngayon, they call themselves Christian church, but they do not believe in the rapture anymore. Sabi nila, nangyari na yan in 70 AD. So, nonsense na pag-usapan pa at talakayin pa ito. So, yun po yung mga reasons. Now, sabi ko nga po sa ilan sa mga kaibigan ko, na kapag pinag-uusapan ng rapture, kayo po'y natatakot, nagdadalamhati, at kinakabahan, well, I believe, and I'm so confident about this, mukha pong hindi rapture ang inyong napapakinggan. Because sabi po ng 1 Thessalonians 4:18, halinaw po sabi ni Apostol Pablo dito, sa mga taga-Thessalonica, comfort one another with these words. Yung with these doon, referring to the message of the rapture. Sa 1 Thessalonians 4, mula verse 13 pababa hanggang 17. So, paano ka mako-comfort ng mensahe ng Ebanghelyo, ng mensahe, I should say, ng rapture kung natatakot ka? Well, I believe mukhang mali po yung rapture na inyong napapakinggan. Dapat kasi bilang mananampalataya kapag rapture ang inyong pinapakinggan, hindi po tayo natatakot. So, alam niyo po ba, itong nakakalungkot pang katotohanan, nami-miss out niyo po kapag hindi niyo binibigyan ng pansin ang mga end-time prophecy. Kasi sabi po ng Biblia in Revelation chapter 1 verse 3, pinagpala po ang mga nag-aaral, binabasa ang mga hula sa mga gaganap sa nalalapit na panahon. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. And I believe the time is near. Nalalapit na po ang rapture. So para lubusan po natin maunawaan ang sakdal ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Nakasulat na po ang mga propesiyang ito, mga hula sa Biblia para tayo po mga mananampalataya ay hindi po nagugulat, hindi tayo nabibigla, hindi tayo nagugulantang kapag mangyayari na po yung mga bagay nito. And praise God, sa panahon natin sa ngayon, sa ating henerasyon, talaga po nakikita na ang ating mga mata, nasasaksihan po natin at nagaganap na po yung mga bagay na ito na sadyang isinulat na itala na po ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang mga hulang ito, mababasa natin sa Matthew chapter 24, verses 4 to 8. And Jesus answered and said to them, yung them po dito, kausap niya ang kanyang mga disipulo, take heed that no one deceives you. For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For the nation will rise against nation. Nakikita na po natin ito ngayon. Ang dami ng mga pag-aaway at hindi pagkakasunduan ng mga bansa laban sa bansa, and kingdom against kingdom, and there will be famines. Of course, this is rampant nowadays, pestilences and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrow. So, ayon naman po sa Matthew 24 verse 6 na binasa natin kanina, kapag nangyayari na ito po yung mga bagay na ito sa ating mundo, gaya po ng false teachings, wars and rumors of wars, ito po ay widespread of fake news and that leads to strife between even po mga churchmates ngayon. Nag-aaway-aaway na rin. Friends, office mates, nations, kingdoms against kingdoms, of course famine due to wars, alam natin yan, pestilences such as COVID-19, katatapos lang, and its variants, and of course earthquakes, hindi lamang po sa ating bansa, paging po sa labas ng Pilipinas, nararanasan na po yan halos kada buwan nga, meron tayong nababalitaan. So as Christians, paalala po sa atin ng Biblia, in Matthew 24 verse 6, see, pakita natin yung, meron ba tayo dyan, kuya, na Matthew 24 6. Yeah, pinakita na natin, tapos na yan, kuya. And sabi dito ng, see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So,
ang atin pong posture talaga, dapat hindi tayo nag-aalala. Amen. Dahil ito pong mga bagay na ito ay dapat talagang maganap. So yung mga kaibigan kong nakakausap yung iba na parang sabi nila, Pastor, parang tinatamlayan na ako sa buhay ko bilang mananampalataya kasi ang daming mga bagong mga doktrina ngayon, nalilito na ako, ang daming gulo sa mundo, bakit nagkakaganon? Sabi ko sa kanila, huwag po kayo maguguluhan. Actually, ito po'y katuparan ng hula na dapat nga po tayo ay natutuwa. Ibig sabihin, ipinapakita lang po sa atin na ang kasaysayan na nagaganap, na nasasaksiyan natin, na nakasulat na, itinala na sa Biblia bilang hula, ay nagaganap sa ating kapanahunan. So dapat nga lalo tayong nagpupuri sa Panginoon. Of course, hindi po maganda ang mga nangyayari ito, pero nakikita natin na tapat ang nangako, tapat ang sumulat, ang ating Diyos, ito po ay nangyayari sa ating kapanahunan. And of course, sabi pa ng verse 8 ng Matthew 24, all these are the beginning of sorrow. So ibig sabihin, pasimula pa lamang po ito ng mga birth pangs. So dapat talaga hindi tayo nagugulat at nagugulantang. Kung kayo po ay rooted sa word ng Panginoon, dapat hindi tayo nalulungkot because ay meron tayong mabuting hinaharap. Bagaman hindi ho maganda itong mga nangyayari ito dahil nakasulat naman naitala na sa Matthew 24. So huwag daw po tayong mababahala dahil talagang mangyayari po ang mga bagay na ito. Bagamat hindi pa po ito ang katapusan ng mundo. Patikim pa lamang po ito ng papadilim, papasama ng mundong ating ginagalawan. So ito nga po ang dahilan. So imbes po na kayo po ay tamlayan sa inyong buhay bilang mananampalataya, hindi dapat po ganun. Dapat lalo po tayong sumisigla kasi sa kapanahunan natin ngayon, nasasaksihan po natin ang kaganapan ng mga hula na nakasulat mismo sa salita ng Panginoon. Gaya po na nabasa natin kanina, may mga maling katuruan at talaga namang kamakilan lamang po ay nagulat po tayo. Of course, sa atin pong sambahan at sa atin pong Bible study, malinaw po dito sa atin na hindi po natin kinukutya at hindi po natin sinisiraan ang tagapaghatid ng mensaheng ating napakinggan, ng kakaibang katuruan, isang kilalang pastor. Pero naniniwala po ako na bilang pastor, karapatan ko na iwasto base sa aking tinatayo ang pananampalataya at paniniwala. Kung nakikita ko na pong merong kamalian, hindi naman pwede maging passive lang po ako. At ito po yung responsibility ko sa mga nanonood at kasama ko nag-aaral. Kaya po natin tinatalakay ang mga bagay na ito. So sabi nga po na sa mga huling panahon, in the last days, magsusulputan po ang mga samot-saring mga maling katuruan. Ang tawag dito ng Biblia ay apostasy or apostasia. Ito yung pagtalikod sa tamang doktrina. So basahin po natin ang sinasabi ng Matthew 24 verses 4 to 5. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. So paano tayo hindi madideceive? Dapat rooted po tayo sa salita ng Panginoon. If you are part of a local church, alamin po ninyo yung doktrina ninyo because I believe that doctrine matters. And then, karapatan po ninyo, tanungin yung pastor ninyo. Ako po sinasabi ko sa mga membro, at of course sa inyo po, lantad na lantad naman kung anong pinapaniwalaan ko. Karapatan po ninyo na alamin sa inyong mga pastor, ano yung tinatayuan ng inyong mga churches. Amen. Verse 5, Matthew 24, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. So, mga kapatid, kung kayo po isa sa mga tinatamlayan, nalulungkot sa inyong buhay mananampalataya dahil kaanyo marami nagsusulputan at mga maling katuruan, mga talaga namang nagbibigay ng kalituhan sa ating isipan. Natural po itong mangyayari at mangyayari sa hinaharap. Actually, nangyayari na sa kapanahonan natin. So, dapat nga po ang atin pong mentalidad ng ating isipan matuwa. Dahil ibig sabihin, totoo ang mga nakasulat na propesiya o mga hula sa salita mismo ng Panginoon. At ang paalala po sa atin, Apostol Pablo, dahil during the time Paul wrote 2 Thessalonians, yung mga tao po sa Thessalonica, they thought that they have missed the rapture of the church. Akala po nila, sila po ay nasa gitna na ng tribulation period. At ang mga teaching at information po na kanilang nakuha ay sa iba't ibang mga sources. Ang masama dito ay pinapasok nila sa kanilang komunidad. Yung mga false teachers and-entertain po nila. Now, nagbalik si Pablo para itama po ito. So, karapatan at responsibility natin mga pastor na dapat hindi napapahamak yung ating mga flock na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Gaya po ng ginawa ni Apostol Pablo. Sabi niya dito in 2 Thessalonians chapter 2, verses 1
till 2. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. So once again, yung mga kapatiran sa Thessalonica ay nagkagulo talaga naman. Dahil po pinapasok nila kung sino-sino yung kanilang pinapakinggan bukod kay Pablo. So this is really dangerous. So ang paalala po sa atin ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, tatlong pamamaraan, three ways that false teachings are coming according to this verse. Number 1, it's through the Spirit. Number 2, through words of the content of the teaching. So dapat talagang pinifilter nyo yung inyong napapakinggan. Nakakalungkot na eh. Meron ako na nababasa mga komento, sinasabi nung ilan sa mga membro po ng pastor na ating binabanggit, sinasabi nila, wala akong makitang mali. Nakakalungkot na binanggit doon sa isang, I believe, no, napaka famous na nitong isang teaching na ito na napanood natin sa YouTube. Sabi ng ilan sa mga sumusubaybay at nagta-follow po sa kanya na wala silang makitang masama na bagamat sinasabi na si Yahweh ay nasa kadiliman at si Hesus Kristo ay nasa kaliwanagan. Sabi ko, parang hindi yata masyadong inunawa. So dapat po talaga maging ano tayo, kagaya tayo ng mga Bereans, talagang hinihimay-himay natin, masugid natin hinihimay-himay ang tinuturo ng mga pastor. And of course, number 3, it's through letters. So maging po yung ating mga binabasa, mga article, huwag kayo basa-basa, amen ng amen, heart ng heart, dapat po maging mapagbantay po tayo. And kaya pala, sabi po ni Apostol Pablo, dapat ay tinetest natin, sinusuri natin yung espiritu ng mga tagapagturo, I believe, in this context. No? Sabi niya, in 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit. So dapat po talaga maingat tayo sa ating pinapakinggan, binabasa, at sinusundan. Kasama po inyong lingkod. Kasama po ako. Dapat po talaga. Now, sabi po ng talata, let's continue. But test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Bakit spirit? Sabi ko anong araw, bakit kaya test the spirit? Kasi kapag wala pong yung taong yan o tagapagturo yan ng banal na espiritu ng Diyos, manliligaw po yan. Kasi ligaw siya eh. Manliligaw din po yan. So, ayaw po ng Panginoong Diyos yon. So, dapat suriin daw po natin at i-test natin yung spirit ng taong yan. Madali lang naman eh. Usually, ito ang aking observation na po, ano, ang mga false teacher po, kung sila po'y umasta, medyo arrogante yung dating. Ewan ko, it's just my observation. Pansinin niyo po yung mga false teachers, parang all-knowing, arrogante, pikon. Pag tinatanong sila, nagagalit. At talagang inaaway yung kanilang mga nagtatanong sa kanila, then alaskador din at sarcastic. Ganyan po talaga ang espiritu ng kalaban ng Panginoon. Kapag ang espiritu po ng Panginoon ang nasa inyo, di ba? The fruit of the Spirit, kabaligtaran itong mga binanggit ko. Ang bunga po ng Espiritu Santo, hindi po arrogante, hindi alaskador, hindi sarcastic, hindi pikon. Actually, ano sila, may self-control, mapagmahal. Yun talaga, makikita natin sa mga tunay na may Espiritu ng Diyos. Samantala, once again, sabi ko kanina, obvious, malalaman natin yung mga false teachers talaga namang malakas ang dating, sarcastic yung mukha, arrogante, pikon. Yan ang mga usual na nakikita natin sa kanila. So, kasi po yan ang espiritu ng kalaban eh. So, madali po natin sila makilala. Sila po yung tinutukoy ng Biblia na mga manunuya. Tinanap ko yung word na scoffers. Scoffers din, ano? And mockers sa wikang Griego. Ang madali na matandaan eh. Mga impactes. May katunog, ano? So ito raw po yung mga taong nagtuturo ng mali at hindi nila nalalaman, tinutuyan nila tayo mga mananampalataya na mga naghihintay sa rapture. Kasi pangkaraniwan, napapansin ko rin, yung mga nagbibigay ng mga bagong doktrina, hindi po sila naniniwala sa rapture of the church. Yes, so kailangan po natin talagang suriin. No? Let me give you 2 Peter chapter 3 verses 3 to 4. Knowing this first, that is scoffers. Yung scoffers dito in Greek ay empiktes, will come in the last days, walking according to their own lusts.
And saying, where is the promise of His coming? Oh, nasa na yung rapture na binabanggit ninyo? Hindi sila aware, sila yung scoffers na binabanggit ng 2 Peter chapter 3, verse 4. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Ang tagal-tagal na niyang rapture na yan, ngayon hindi nangyayari. Now, bakit po kaya hindi nangyayari po ito? Kasi nga mahal po ng Diyos ang mga tao. At alam niyo po yung expression ng maraming tao sa ngayon, sana all. I believe this is the heart of God. Gusto niya lahat maligtas. Kaya po minsan dinidelay pa niya ang pagdating na kanyang bugtong na anak. Now, once again, ito po mga scoffers na ito, obvious. Kaya pala sabi muli po ng 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. Kapag nakakita po kayo ng mga tagapagpahayag na sarcastic, ano lang naman po, this is just my observation, arrogante, pikon, at alaskador, bully, malamang sa malamang. Matitest natin yung spirit ng taong ito at itest din natin ano yung mga itinuturo po niya. Now mga kapatid, including yours truly, kasama niyo po ang inyong lingkod, suriin niyo po ako. Ako po ay open po dito. Amen. Kaya bilang mga Kristiyano, maging maingat po tayo sa ating mga sinusundan, binabasa mga artikulo at pinapakinggan at pinapanood ng mga turo po nila via FB or YouTube. So kasama po yung programa natin. At bago po kayo mag-like, mag-heart o mag-share at magbahagi ng kanilang mga itinuturo, nako, pangalan nyo po kasi nakalagay doon. It's really important na kung alam nyo naman tama yung tinuturo, itayuan natin, i-like naman natin. Diba? Hindi naman mahirap mag-like. Pero kung kayo po yung nag-aalangan, suriin po talaga ang tagapagturo ngayon. Kaya po mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo, marami po talagang lalabas na mga maling turo na sa mahuling panahon, gaya po ng nararanasan natin sa ngayon. So, wag po kayong pakaka-relax. Marami pang darating sa hinaharap. Ito po ay magiging dahilan. Magugulat kayo na magkakaroon po ng division talaga sa church. Magugulat kayo, yung mga kaibigan ninyo, yung iba, magagalit sa inyo, hihiwalay sa inyo. This will definitely natural to happen in the last days. So bilang mga mananampalataya, dapat hindi po tayo nagugulat bagkos ay kapag nangyayari po mga bagay nito ay praise God tayo dahil ibig sabihin, totoo po ang mga hula na nakasulat na sa Biblia na naisulat na noon pa man, bago pa man mangyari sa ating kapanahunan. Amen. So ibig sabihin lang, tapat po at totoo at mapanghawakan natin at dakila po ang ating Panginoong Diyos na sinasamba. So, hindi po natin talaga may pagkakaila na ngayon pa lang napakahirap na po ng buhay natin, di ba? Hindi lang sa bansang Pilipinas because nararanasan po ang kahirapan ito sa buong mundo at laganap na rin po ang paggawa ng mga tao ng kasamaan sa kapwa nila tao. Actually, pati po yung churchmate, kapwa churchmate, nagagana po yan at nakakagulat naman talaga. Matthew 24 verse 10, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Alam niyo, meron din ako mga karanasan in the past. Kahit na gaano ka, seryoso ka, ka-concern ka sa tinuturuan mo, at binibigyan mo ng payo, itinutuwid mo, marami po sa mga tao sa ngayon, they would get easily be offended. Sabihin nila sa inyo, parang ini-invalidate nyo yung nararamdaman ko. Sabi ko, maingat na ako nagsasalita. Ganun talaga, no? Why? Dahil ito po i-prophesied na sa Matthew 24 verse 10. And then, sabi pa ng, sa pagpapatuloy po, this time sa verse 12 naman, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. At nararanasan po natin sa ngayon, hindi lang sa bansang Pilipinas, ang pagmamahal po ng tao sa kanyang kapwa-tao ay mabilis nang mapawi. Nanlalamig na. Wala na yung init. Nagiging makasarili na po kasi ang tao. Now, ito po mga masasamang nangyaring ito, of course, nakasulat sa Biblia, this world will be getting darker and darker and darker. But ours will be getting brighter and brighter and brighter. Ibig sabihin, kasi dumidilim ang mundo Doon po lalong magniningning, mag-iilaw tayo mga mananampalataya. Amen and amen. Kaya naman, nagtakda po ang Panginoong Diyos ng araw na siya lang nakakaalam kung kailan po ang kanyang butihin at mapagmahal na anak tayo po ipapasundo sa Kanya. At ito po yung mangyayari bago po ibuhos ng Diyos ang Kanyang galit at puot sa masamang mundong ito. Ang tawag po ng Biblia dito, actually wala yung termino talaga. Ang tawag dito ng Biblia sa wikang Griego ay harpazo. And we call it
rapture or the snatching away of the saints. 1 Thessalonians 4:17. Then we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Yun ang pinakamainam doon, na tayo po'y makakapiling natin ng Panginoon Jesus magpasawalang hanggan. So, ang question ng marami, Pastor, bakit hindi po nangyayari po ito? Bakit hindi nangyayari? At parang napakatagal na. Yun nga yung sinasabi ng mga mockers at mga scoffers, yung mga nanunuya na binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 3 verse 4. Yun din ang tanong nila. Alam niyo po ang dahilan? Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. May mga delay sa pananaw natin. Pero may nakatakdaan ng panahon. Napapatanong tayo, Lord, ba't nadi-delay? Gusto ko na mag-rapture. It's because God loves everyone. Yun nga pong sinasabi nating expression, mga Pinoy, sana all. This is the heart of God. Now let me give you verse 9 ng 2 Peter chapter 3. The Lord is not slack concerning His promises. Some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So naisin po ng ating Panginoong Diyos na lahat po ng tao ay magkaroon ng repentant heart, magkaroon ng pagbabago ng kanilang puso, ng kanilang isipan, na tanggapin na kanyang bugtong na anak na si Kristo. Nang sa gayon, sila man din po ay maligtas. Now, after the rapture, sino po yung mararapture, mga believers? Ito po masakit na katotohanan. The unbelievers will taste the wrath of God. So, ibig sabihin, I believe with all my heart po, sa aming church, ang akin pong tinatayo na turo, the rapture will take place first. So, pre-trib po ako. And then, the tribulation will take place after the rapture. So, yung pong Matthew 24 verses 4 to 8, sa binasa po natin kanina, ay meron po itong parallel verses sa mababasa natin sa Revelation chapter 6 verses 1 to 8. Yung mga nakasulat naman sa Matthew 24 verses 4 to 8, nagtutugma naman ito sa mga nakasulat sa Revelation chapter 6 verses 1 till 8. So, pakita ko lang sa inyo mga verses mabilisan. At kung kayo po may mga sa inyong camera, ano nyo na, kunan nyo na para meron kayong sariling kopya. So, Matthew 24 and its parallel verses in the book of Revelation, revealing of the Antichrist. Tignan niyo po kung gaano po sinop ang pagsusulat ng Banal na Espiritu sa mga talatang ito. Matthew 24:5, For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Tignan natin yung parallel verse na ito sa Revelation in chapter 6 verse 2. And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. So that's number 1. Number 2, there will be wars and rumors of wars. Basahin natin sa Matthew 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. Amen. Tingnan natin yung parallel verse na ito sa Revelation naman. Still with chapter 6 verse 4. Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another, and there was given to him a great sword. So that's number 2. Wars and rumors of wars. Number 3, scarcity on earth. Basahin natin sa Matthew 24 verse 7b, and there will be famines. Tingnan natin yung parallel verse nito sa Revelation 6 verse 6. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Di ba sa panahon natin ngayon, ang mamahalan ng bilihin, talaga naman, mararanasan pa po ito mga pagmamahal na ito. Sabi ng Biblia, di ba? Pasimula lang po ito. So, kaya ako po ito binibigay sa inyo at binibigay ng Biblia para hindi na po tayo nagugulat at nagugulantang. Number 4. Pakita natin, kuya, number 4. Widespread death on earth. Matthew 24 verse 7b. And pestilences and earthquakes in various places. Sa Revelation 6 naman, verse 8, So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and Hades followed with him. See? Ang galing ng Biblia. Meron isinulat sa Matthew, tapos meron parallel verse naman sa Revelation. So, by the way, magkaiba po ang rapture sa second coming. Kasi po maraming mga tagapagturo sa ngayon, pinaghahalo-halo po ito. Now, what's the difference between the rapture of the church and the second coming of Christ? Now, yung second coming of Christ po kasi may 2 phases. Yung first phase is the rapture of the church. Ang rapture of the church po, wala na po ito mga hinihingi mga hula o mga prophecy because it's an imminent event.
Pag sinabing imminent event, it can happen anytime soon. Pwedeng habang nagsasalita ako ngayon, o pagkatapos, o bukas, o mamaya. So wala pong propesya na hinihingi ang rapture. Kaya po, wala na tayong hinihintay. Rapture can happen anytime. Amen. Samantala, ang rapture pa pala, the Lord Jesus will be coming for us. Hindi po tatapak ang kanyang paa dito sa lupa. Tayo po imimit niya sa alapaap. Kasama ng ating mga kapatid na una nang umuwi sa Panginoon na mananampalataya. And thus we shall always be with the Lord. So the rapture is Jesus coming for us. Ano naman yung second coming? Ito po ay after the 7 years of Great Tribulation, bababa po muli ang Panginoon Jesucristo. Jesus will be coming on earth with us naman this time. At tatapak po yung kanyang mga paa sa Mount of Olives. So that's the big difference. So yung rapture, Jesus will be coming for us believers, yung kanyang bride. Samantala yung second coming naman, Jesus will be coming with us, kasama na tayo. At touchdown na po, Mount of Olives. Yun po ang malaking kaibahan. Ang second coming po, mababasa natin yung mga prophecies sa Matthew chapter 24. So marami po talagang mga propesya ang second coming. So ibig sabihin, kapag nangyayari na po yung mga prophecies na ito, it means, nalalapit na yung rapture. So, nagkakaroon tayo ng idea ng revelation. So, hindi tayo nagugulat. At kapag nangyayari po ito, hindi ka nalulungkot, hindi ka natatakot, hindi ka tinatamlayan sa iyong buhay ng bilang mananampalataya because lalo kayong sumisigla. Amen. At alam niyo po, sino po yung mga rapture? Kung kayo po ay buhay at nananatiling buhay, naghihintay sa napakagandang event na ito at isang mananampalataya, definitely, you will be going up. Amen. Ang lahat po ng Kristiyano, pag sinabi natin Kristiyano, yung tumanggap, hindi lang sa kanyang nguso, tinanggap sa kanyang puso si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, definitely, hindi po kayo may iwan sa rapture. Kung kayo po ay mananatiling buhay at hinihintay po yung event na ito, praise God, kasama po kayo. Mara-rapture kayo. 1 Thessalonians 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. So, I believe with all my heart that the rapture will take place before the tribulation period. Kasi dito, ang linaw na sinasabi nung talatang binasa natin, bago po ibuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang puot at galit sa mundo, tatanggalin po muna niya tayo dito sa magulong mundong ito. Amen. So, have you asked yourself, bakit kailangan po mangyari ang rapture? Now, number one, why the rapture must happen first before the tribulation? Meron akong ilang mga dahilan dito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo. Number one, Jesus promised that He will come again for the church to be with them forever, to be with us forever. Now, basahin natin ang John 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ikalawang dahilan, to save Jesus' bride, and that's us, from the coming wrath of God. Siyempre, hindi tayo kasama dun sa wrath na paparating. Kaya isa-save muna tayo ng ating bridegroom, who is Jesus Himself. Now, 1 Thessalonians 5:9, for God did not appoint us, yung us dito, the bride of Christ, tayo po itong mga mananampalataya, to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Number 3 reason, it's the believer's blessed hope. Looking for the blessed hope and glorious appearing of a great God and Savior Jesus Christ. Kaya po ang napakaganda pong pinag-uusapan natin to. Number 4, it's the culmination or the pinnacle or the climax of the believer's salvation. Abay, ito po yung dapat nating inaantabayanan. Ito yung climax ng istorya ng buhay natin bilang mananampalataya. 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain. See, kung kayo po yung mananampalataya, buhay, at nananatiling buhay dahil inaantabayanan po itong great event na ito, will be caught up together. Yung pong word na caught up, that's harpazo, that's rapture. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yung pong them dito yung mga nauna nang umuwi sa atin sa piling ng Panginoon. And thus, we shall always be with the Lord. So that's fourth reason. Number 5, it's the message that brings comfort to every believer. Pakita natin yung fifth reason natin. Kuya, pakita natin yung pinakita mo na, yung fifth, yung number 5, it's the message that brings comfort to every believer. 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Amen. So, ang inyo pong lingkod, talaga pong pinangahawakan ko that the rapture will take place first before the tribulation happens. Amen. Now,
let me give you ito pong isang kasaysayan sa Book of Daniel para po meron tayong matibay na papanghawakan. Now, pag-usapan natin, it's as we dive deeper sa ating pag-uusapan ngayon, para hindi tayo nadideceive ng ilang mga tagapagturo. Let us dive deeper so that we won't be deceived by other teachings about the rapture. Kasi po, some believers, they believe, sabi nila, believers sila eh. Pero nakakalungkot, sinasabi nila that the rapture already took place in 70 AD. Ako po, hindi ko pinapaniwalaan yun. Nonsense po yun. Others naman po, they believe that the rapture will take place in the middle of the tribulation period. Ang tawag po dito yung mga mid-trib believers. Yung iba naman po, they believe after the tribulation. Nakakatakot yun. Paano mong masasabi kung magkakapugutan na ng ulo, therefore comfort one another with these words? Mako-comfort ka ba nun, mga kapatid? Now, puntahan natin. No? I'll be sharing with you today a typology of the rapture and the second coming. Actually, hindi pala second coming, tribulation period in the book of Daniel, in chapter 3. Bilang patunay, ako po talagang nangahawakan ko that the rapture will take place. Hindi ko siya pinangahawakan dahil sa kung ano man. Meron tayong kasaysayan na kung saan ginagawa rin po ito ng mga tagapagturo. Tingnan natin yung typology, foreshadowing of the things will happen in the future. So mababasa po natin ito sa Daniel chapter 3. Now, what is typology? Tinignan ko po ito sa Merriam-Webster Dictionary. Ito po yung ibig sabihin po nito. The study and interpretation of types and symbols originally specific, especially in the Bible. So, ito po yung pagsasalarawan. For example, hanapin natin sa istorya ito si Daniel, which is a typology of us believers. Si King Nebuchadnezzar naman, hanapin natin, ano yung kanyang isinasalarawan dito? Ano kanyang tipo o type? Alamin natin. So, sino naman dito yung tatlong kaibigan ni Daniel? Okay, alamin natin. So, ito po ay bilang pagpapatunay that pre-trib is what the Bible is telling us. Yun po yung mangyayari talaga. At ito po yung ating tinatayuan bilang mananampalataya. Pre-trib typology in the book of Daniel chapter 3. Now, Daniel is the typology of us, the church. Kung babasahin po natin yung chapter 3 ng Daniel, si Daniel bilang anak ni Yahweh, of course, nananampalataya kay Yahweh, is mentioned nowhere in the entire chapter. And this is really interesting. Wala kang mababasa na Daniel sa chapter 3. Kasi, nung panahong ito, si King Nebuchadnezzar, napakamakapangyarihan, ay inibitahan po niya lahat ng mga hari sa buong mundo. Pero, nowhere to found sa chapter 3 si Daniel. So, ibig sabihin, sa pagkakataong pong ito, kasi sino si King Nebuchadnezzar naman, para maintindihan natin. He is a type of the Antichrist. So, nung tinawag na niya yung mga hari sa buong mundo, wala na si Daniel. So, ibig sabihin, sa panahong ito, it's the time of ito yung foreshadowing po, ng tribulation, wala na ang church. Amen. Now, ito po, let's go back to King Nebuchadnezzar, which is a type of the Antichrist. Daniel chapter 3 verse 1. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and its width 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Now, basahin naman po natin yung verse 9 naman this time, o 5, still with chapter 3. That at the time you heard the sound of the horn, flute, harp, lyre, psaltery in symphony with all the kinds of music. Now, makikita po natin that really, King Nebuchadnezzar, it's a type of the Antichrist because he has yung tatlong 666. It's a picture of the mark of the beast. The number is 666, 60 cubits, 6 cubits, and 6 musical instruments. Ang linaw, Ang galing ng Biblia po talaga. And, nagpagawa nga po siya dito ng kanyang rebulto. At ang kanya pong actually, ang kanyang inuutos dito, lahat ay yuyukod sa rebultong ito. And as we all know, meron pong tatlong kaibigan si Daniel dito na hindi po sumunod sa hari. And ito po mga kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, and Abednego, typifies Israel. At sila po, syempre pakita natin. Isa pang magandang pang verse dito, makita natin paano naging simbolo o typology dito si King Nebuchadnezzar ng Antichrist. Now, let me give you, tingnan niyo po ito
sa Daniel chapter 3 verse 19. Then Nebuchadnezzar was full of fury. Nung hindi po sumunod itong tatlo mga kaibigan niya ni Daniel, I should say, hindi po kaibigan ni King Nebuchadnezzar, hindi po yumukod sa rebulto ni King Nebuchadnezzar sila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Naging furious itong hari, si Nebuchadnezzar. And the expression of his face changed toward Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they heat the furnace 7 times more than it was usually heated. So 7 times here, it's a typology of the 7 years of Great Tribulation. Ang galing ng Biblia talaga. So pinainit pa dahil sa sobrang galit nitong Antikristong ito. Pinainit pa, no? Once again, King Nebuchadnezzar is a type. He typifies the Antichrist. So 7 times pinainit pa. It's a picture of the Great Tribulation period because it will happen 7 years. Kawawa po may iwan dito sa mundo. Now, talaga makikita natin nung time na ito, wala na si Daniel. Raptured na yung church. Amen. At pagbabalik po ang Panginoong Diyos for Israel. Amen and amen. 2 Peter chapter 2 verse 9. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. 1 Thessalonians 1 verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us, tayo po us, a type of Daniel from the wrath to come. So tayo po ay talagang hindi kasama at hindi natin mararanasan itong tribulation. Ang tribulation po, Great Tribulation, mararanasan yung puot, hindi lang ng tao, puot ng Diyos at puot din ng Antikristo, ni Satanas. Siyempre, ito po ang Antikristo is powered by Satan himself. Now, bilang pagtatapos, let's go back to our question. As Christians, why do we have to study end-time prophecies? Ito po yung ating sagot. Ito yung ating solution. At nakakatuwa po yung sagot sa atin. Definitely not to scare us, but to prepare and excite us on the coming rapture of the church. So, gusto po ng Panginoong Diyos na inaaral po natin. Maalam tayo sa eschatology, end-time prophecies, o end-time happenings. Not to scare us, hindi para takutin tayo, but to prepare us. Ibig sabihin, prepare tayo sa magandang magaganap and to excite us for the coming of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Now, sabi po ng John 14, verses 1 until 3. Dito ko kinuha yung song ko na babalikan mo ako na napakinggan natin kanina. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, wow, praise God, and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Alam niyo po, ang sarap lasapin po ng sinabi ng Panginoon dito. Pansamantala po siya po umuwi sa Ama para ipaghanda tayo na ating mga mansyon. Dahil gusto niya kung nasaan siya, naroroon tayo. So, definitely, He will come again for us. Amen and amen. So, ito po yung ating hope in the last days. So, kaibigan, maraming salamat for joining me tonight at gusto pong kausapin, mabilisan na ating mga kaibigan, kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Definitely, when the rapture will take place, and this is an imminent event, hindi po kayo makakasama. Hindi ko po kayo tinatakot, but I would like to encourage you to receive Christ as your Lord and personal Savior. Alam niyo po ba, kung kayo po ay nagdududa, magkakaroon ba ng rapture? Alam niyo po, yung pong hula sa Biblia, in the Old Testament, na darating po ang Messiah, ay nangyari. Pero mas marami po nakasulat ng mga prophecy or hula na muling magbabalik ang Panginoong Jesus for His bride. So kung nangyari po yung unang propesya ng unang pagdating ng Panginoong Hesukristo, anong dahilan para hindi po tayo maniwala na siya po yung muling magbabalik para sa atin? Sabi niya in verse 3 ng John chapter 14, I will come again and receive you unto myself. For where I am, gusto niya, there you must be also. Kung nasaan ako, gusto ng Panginoon, naroon ka rin at makakasama niya. Gusto niyo po ba makasama ang Panginoon ng pangwalang hanggan? I encourage you to receive Him today as your Lord and personal Savior. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you will be saved. That's simple. So, I would like to pray for you and pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako, buksan niyo po inyong bibig.
Ito po yung manner ng confession. This is how faith operates. At buksan nyo rin po ang inyong mga puso. Pwede po ba yan? Simple lang po, di ba? So, manalangin po tayo. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko sa aking buhay. Wala akong kakayahan. Wala akong kapangyarihan na iligtas ang aking buhay. Kaya naman, ako po'y nananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Sa kanyang kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, pinakasanan niya aking mga kasalanan. At makalipas sa 3 araw, naniniwala po ako na siya po'y muling nabuhay mula sa kamatayan. Kaya naman, maraming salamat po at tinatanggap ko ang iyong alok na kaligtasan. At salamat dahil kasama ako sa mararapture sa muling pagbabalik ng aking Panginoon. Salamat din po na aking pangalan ay hindi lang basta nakasulat, kundi nakaukit pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo. Ligtas po kayo. At kapag nangyari po ang rapture ngayon, anytime, kasi nga, imminent event po ito, kasama ka. Amen and amen. Tayo po ay kasamang makikipagkita at panghabang panahon na makakasama ang Panginoong Jesus. Amen at amen. At sa mga kaibigan naman po natin na nanunood ngayon, marahil kayo po ay litong-lito sa mga nangyari po sa ating especially sa ating komunidad, sa ating Christian community. Huwag po kayong tatamlayin. Huwag kayong manlulupaypay because lalo pa tayong magpalakasan dahil ang mga hula po sa Biblia, it's happening right now. Hindi po ba kayo natutuwa sa panahon natin, sa henerasyon natin, nangyayari po ito. And I believe with all my heart that this generation is the rapture generation. Amen. So I would like to pray for you. Kung ano man pong kalituhan na meron kayo, binigay ko na po yung mga panuntunan kanina. Madali lang naman po yun. You ask the Holy Spirit to guide you and He will lead you in all truths. Hindi po kayo mapapasama kapag ang banal na Espiritu po ang siyang gagabay sa inyo. So I would like to pray for you right now. But we thank you so much for giving us this message na alam ko po in the last days, ay hindi na po kami dapat nagugulantang because kung kami po ay rooted, established, and firm, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, that ito po nagbibigay sa amin ng konsolasyon na wala nang dahilan para kami po ay magulat at magulantang bagkos ay kami po ay magagalak because, Lord, lahat ng iyong mga sinulat na hula sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay naggaganap na po sa aming kapanahunan. So, purihin ka, O Diyos, sa iyong katapatan at salamat, Banal na Espiritu, for leading us sa mga katotohanan ito na hindi po magliligaw sa amin bagkos papawi na anumang duda at kalituhan. At salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama na kayo po ay hinandog niyo ang inyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan, Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami na ituon namin ang aming mga mata sa iyo at sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. And this, Lord, we pray in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Well, mga kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight. At once again, this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. At dalayan ko po kung kayo po napagpala sa ating mga pinag-usapan. Please, paki-share yung ating broadcast at nang sa gayon, mas marami pong naaabot at mas malawak po ang mga natutugunan ng salita ng Panginoon. At natutugunan din, nabibigyan ng tugon, nabibigyan ng solusyon yung kanilang mga tanong. And before we go, before I say my final goodbye for tonight, gusto ko muna pasalamatan ating mga nakasama. Of course, si Pastor Arnel Aquino. Thank you for joining me tonight. Brother Fidel Gabiola, maraming salamat po. Sister Maylene de la Cruz Gale. Nandiyan din Sister Luz Peralta. Good evening po sa inyo. At sino pa ba? Sister Lunila Bautista Buenafe. Of course, si Pastor Melvin Lavandero. Bagong kasal. Pasensya na, Pastor. Hindi kami naka-attend. Pero I'm so happy for you. Ha? Of course, ang Gallon family, sila Brother Robert at saka Sister Josie. Maraming salamat po for joining us tonight. Sister Medi Remo, si Brother Ewat, ang butihing hubby ni Sister Anna. Salamat po for joining us tonight. At Sister Marisa Remo, Paganpan. Hello kay Brother Ruel. At nandun din Sister Maylene Petalino Magade. Maraming salamat po. Sila po yung mga kaagapay natin
sa gawain ng Panginoon. Sister Merly Estacion Pilapil, salamat po sa inyo. At marami pa, Sister Linlen Makaraig, Brother Ricky Villarasa Losito. Kumusta kay Principal, kay Sister Ellen, mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa Taytay. Sister Marilu Elomio, Sister Norma Vitales, of course, kasama natin lagi every Tuesday. Sister Meruela Corpus, very timely po ang message. Salamat po sa inyo. Ako, sayang, Sister Norma, buntot na lang din nakabutan niya. Pwedeng balikan. Ganda po yung pinag-usapan natin tonight. Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Sister Carmelita Mendoza Hanoras, marami pang iba. Naku, tayo po kinukulang na sa oras. At maraming salamat po once again for joining us. Please, pakishare po yung ating broadcast para mas marami po ang mabuhayan ng loob, hindi mawala ng pag-asa sa ating tinalakay. So once again, this is Solution with me, and my name is Laverne Ducot. And I'll be leaving you this verse, 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye.